tayo ay talagang grabe na, dami na po. Ang lamig, pastor, ang lamig. Isang taon, negative 30, no? Isang taon tayo, mga negative na lang tayo na nakaraan. 12, 10, di ba? Nag-19 ba tayo nakaraan? 16, di ba? So can you imagine na doble yung lamig sa Canada kaysa rito? But anyway, yan po talaga eh. Season po yan eh. At ang season po talaga ay may cycle po yan. Pero maganda po sana mga kapatid, no? Habang nagbabago po ang panahon, ang ating pananampalataya naman ay patuloy din lumalalim sa Panginoon. Di ba? So the season change, but His love remains. Okay po? So, ang katotohanan mga kapatid po sa buhay po ng mga tao, na kapag po ang isang bagay o ang tao ay dumarating sa isang sabihin nasasadlak sa kawalan o sa kakapusan o sa kakulangan at kagipitan, ano po yung kadalasan na katugunan ng isang tao sa mga ganung sitwasyon? Have you been there? Na kayo po'y dumating na talaga na parang wala na kayo mapuntahan? Have you ever experienced that? Na ni piso wala kayong pera? Na ni tsunon wala kayo? Have you ever experienced that? Na parang feeling mo, Lord, parang ba't ganon? First naman ako naman Panginoon ay lumalapit sa iyo. Bakit ganon? Parang nasasadla ako sa kalungkutan, sa kagipitan. At ang tanong, ano yung kadalasan na tugon ng mga tao dito pag sila ay nasasadla sa kawalan, sa parang kapos na kapos sa buhay at kakulangan? Ano po yung kadalasan na nagiging response ng mga tao? Ang kadalasan po ng response ng mga tao dito is nawawalan po sila ng pag-asa. Di ba? Seems like, oh come on, I have no strength to move on. Parang ganun ba, di ba? Parang I have no capacity to undergo this very difficult situation. Kumbaga parang, sino pong natry ng naligaw dito? Yung alam mo yung hinabol kayo ng aso, tapos pumasok sa eskinita, tapos dead end. Pag yung aso nakikita sa'yo, akagating ka na. So ano kayong pwede mong maramdaman sa bagay na yun? O narasan niyo ba mismo? In actual, talaga hinabol kayo ng aso, akala mo daan pa yun, kaso nga na pagpunta mo ron, dead end. Tapos paglikod mo, yung aso nandiyan na kaagating ka, ano mararamdaman mo? So ano ang gagawin mo pag nasa ganung sitwasyon? Allow me to use that metaphoric sense of question. Na dumating na ba sa buhay mo na feeling mo dead end na ang iyong buhay? It means wala nang solusyon, di ba? Tumingala ka, problema, sa harapan mo problema, sa likod mo problema, sa gilid mo problema. You are now, kumbaga iniipit ka ngayon ng sitwasyon at feeling mo ang iyong buhay ay magkukolaps na. Yung mga pangarap mo, parang feeling mo parang wala nang mangyayari. At nasasabi mo na yung word, may terminology din eh, ng mga Pilipino, gumuguho na ang mundo. Di ba? Have you ever undergo those kind of situation? Alam ko mga kapatid, sa certain point of our life, maybe last year, last 2 years, yung mga nakaraan, ay naranasan natin yung mga ganyang uri ng sitwasyon. At until now, marami pong mga tao ang dumadaan po sa mga ganyang trahedya ng buhay sa mundong ibabaw nito. If you are aware sa mga nangyayari po sa bandang Africa, yung pinapatay po doon ng mga Christians, kaya po doon, no? Ilan na pong Christian doon ang pinapatay, dinibig po sila, pinabayan sila ng mga terorista. Yun, hindi lang gumuho ang mundo talaga nila, talagang nawala na talaga sila ng matinding pag-asa. If we are in their situation, ano yung magiging response mo ngayon sa iyong pananampalataya? Alam niyo mga kapatid, sa Biblia ay meron ding matinding karunungan na dapat natin matutunan sa isang kwento na dumaan siya sa matinding sitwasyon, sa matinding katapusan, sa matinding sabihin nating problema. Pero ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagtugon at paglinang sa tao dito.
Ito yung gusto kong pag-usapan natin sa mga oras na ito. Yan. So open our Bible in 2 King chapter 4 verse 1. Okay. At bago ating basahin, tayo muna ay yumuko at manalangin sa ating Diyos ng buhay. Panginoon, sa mga oras pong ito ay tulungan niyo po kami at maintindihan ang kapahayagan po namin sa iyo. Maybe Lord, until now, marami kami mga katanungan sa aming mga buhay patungkol sa aming sitwasyon, sa pananampalataya, o anuman sa mga nangyayari sa aming buhay na minsan nagbibigay sa amin, Lord, ng tanong kung ikaw ba ay totoong Diyos, mapagmahal, bakit kami minsan ay nasasadlak sa mga kahirapan ng buhay. And Lord, nakita po namin, marami po Panginoon, Lord, ng mga kwento, mga himala, ay pinakita ka sa kasaysayan, Lord, sa katauhan. Na ikaw yun naman yung Diyos na hindi nagbabaya sa gitna ng mga sitwasyon. Sa mga oras pong ito, ang babasahin po namin isang kwento, Lord God, ay nawag magpapaalala sa amin na dapat kami ilalong manalig, magtiwala at sumunod sa gitna, Panginoon, ng mga hamon ng buhay sa mundong iba po. Mga salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, sabi doon sa 2 King chapter 4 verse 1 to 8. Basahin po natin. Yan po sa screen. Sabi ito, minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo, ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. So, ibig sabihin, yung lumapit, balo. Okay? Nakasama ni Propeta Eliseo. He is a minister of God na namatay. Then, ano ngayon inilapit niya kay Elisha? Sabi, ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Collateral, di ba? Siya na rin ang nakuhanan ng mga ari-arian dahil nakabayad ng utang. Eto, okay lang siguro kung bahay, pero pag yung anak mo na, pag mag-uusapan kukunin, ibang usapan to, di ba? Then, sabi doon sa verse 2, ano ang may tutulong ko? Tanong ni Eliseo, ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po. Sabi ng babae, maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa iyong bahay at lahat ng lalagyan na hiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. So parang nagkaroon ng langis session ng mga magkamag-anak na ito, no? Para bang nagkaroon sila bigla ng negosyo. Ayan. Then, ano bang sabi ng Biblia? Ay, humana. Ano nangyari? Okay? 2 Kings, chapter 'Naubusan yata ng langis yung PowerPoint. Okay, basahin ko na lang po sa mismong Bible. 2 Kings chapter 4. Sundan niyo po ako sa inyong mga cellphone kung naka-open po ang inyong mga cellphone. Okay, ito na. Sabi mo, sa verse, umuwi ka ang babae at
pagdating sa bahay ay nagkulong sila mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinala sa kanya ng kanyang mga anak. Verse 6 said, hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, abutan ba ninyo ako ng lalagyan? Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. Tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gagamitin ninyong mag-iina. Okay, sa kwento, hindi sinabi kung magkano yung utang, kung magkano yung pinagbilhan, at kung magkano yung natira. Pero yung maliwanag sa kwento na itong babaeng balo na namatayan ng asawang ministro na tapat sa Panginoon ay nasasadlak sa isang malaking utang. Hindi rin naman siya sabi ng Biblia, mga kapatid, na bawal yung ginawa ng kanyang asawa na namangutang. In fact, meron pong law ang Israel na pag ang isang mong kapatid ay naghihirap, pwede mo po siyang pautangin. Pero mga kapatid, itong panahon po ito, na nangyari itong kwento na ito, ang bansang Israel ay nasasadlak sa matinding kahirapan. Nasasadlak sa matinding economic failure. Noong panahon na ito, ang sitwasyon nila ay matindi po ang financial crisis po ng bawat isa. At of course, yung pong nakautangan niya, maybe nawalan din siya ng pangailangan, at eto na. Sinisingil na ang utang ng kanyang asawa. At dahil nga ito ay isang babaeng balo, wala po siyang maibayad, so ang gagawin na lang para makabayad, kukunin yung kanyang 2 anak as collateral para makabayad ng utang niya. Bakit mahalaga, mga kapatid, na sinabi ng Biblia na kukunin yung 2 kanyang anak? Bakit mahalaga ito? Bakit ito ay inilathala ng Biblia? Remember, mahalaga po ang lahi sa panahon nila. Ibig sabihin, mawawala po ng lahi itong si minister na isang propeta, magiging alipin na yung kanyang mga pamilya. At dito po ngayon, ang babaeng balo ay tumulog sa pangangailangan niya kay Eliseo. At to make the long story short, mga kapatid, ang Diyos ay kumilos sa buhay ng balo. Di ba ang sabi ng Bible? To those who are faithful, I am. So, mga ito, in spite na itong asawa niya ay isang tapat na ministeryo ng Panginoon, hindi rin talagang naikailarin na nung panahon nila ay naghirap ang bansang Israel, nadamay rin po sila sa kahirapan na meron sila. So in the exemption, in fact, sabi nga ng mga Bible scholars, nung panahon ito, kadalasan daw ang mga ministeryo, sila talaga isa sa mga tinuturing na mahihirap ng mga tao. Why? Because they have no financial assistance during that time. Pero sila ay mga lingkod ng Diyos. Kaya napaisip ako bigla. Sabi ko, Lord, sana naman huwag ganun. Sabi ganun. Biglang nag-alala, di ba? So mga kapatid, dito po, ano ba yung tinuturo ng ating kwento na ito sa mga oras na ito? Hayaan niyo pong ibayo sa inyo ang pamagat na ang katapat ng wala ay wala. Para siya nakakalito, no? Pero sa kwento kasi na ito, walang-wala silang maibayad, pero pinaghanap pa sila ng wala. Those empty jars. Di ba? Pero mga kapatid, pag ang wala sa Panginoon, ang wala sa tao, at inalapit mo sa Panginoon, diyan nagsisimula ang pagpapala. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, kailanman ay di nagkulang ang Diyos sa kanyang mga anak ng pagpapala. Amen po ba? Amen. Kailanman ang Diyos ay hindi siya nagkulang ng pagpapala sa kanyang
mga anak, most of the time, God works in emptiness rather than in the fullness of men. Because when we are empty, He gets all the glory. But when we are full, we are often take for it for ourselves. Madalas, pag tayo ay walang-wala, doon minsan nabibigyan ng kapurihan ng Panginoon. You know what? Dami lumalapit sa Panginoon pag may mga disaster, di ba? May nabaha, di ba? May namatayan, di ba? May mga ganitong nangyari, may mga lindol. Maraming lumalapit sa Panginoon. Why? Because they are empty. Alam nila na ang kanilang kayamanan, ang lahat ng kanilang achieve ay wala nang magagawa. Now, the last na kanilang maiisip ay lumapit ngayon sa Panginoon. Pero pag isang tao, nandoon yung kanyang in the midst of his or her success, nasa kanya lahat, never mind na like us yan, lumapit sa Panginoon. Kasi bakit? Masabi niya, kasi nga dahil ako'y naghahanda, ako'y nag-aaral ng mabuti, ako ay gumawa ng maayos, kaya ang mga bagay na yan is, He will take it for Himself. Hindi na pupurihan ang Panginoon. Meron pong sinasabi ang isang manunulat na si Andrew Murray. Sabi dito, humility is emptiness that makes room for God's fullness. You want to be full by God? Gusto niyo bang punuin kayo ng Diyos sa inyong buhay? Amen. You need a heart of humility. Because when you come in the Lord in full of humility, inaalis mo ngayon ang lahat ng bagay sa iyo. You are now emptying yourself in the front and in the throne of God, and that's now the right time that God will fill you of His goodness and love. Kaya nga, humility is the emptiness that makes room for God's fullness. So, ang kwento ng babaeng balo ay isang napaka-importanting bagay na tinugtunan sa tagpo ng kawalan at walang kasiguraduhan. Pero, natugunan ito ng Panginoon dahil sa kanyang pagtitiwala sa Kanya. So let us now dive in the message using the acronym OIL para madali nating maintindihan ito. Hindi sinabi ito kung anong oil ito, pero ito yung oil na pinanluluto nila. Kaya nung tinanong siya ni Elijah, ano ba ang meron ka? Hindi sinabi na, ano ba ang kailangan mo? Kaya minsan, no? Sometimes when we pray to the Lord, ano yung pray natin? Sa yung mga wala, di ba? Dapat, Lord, meron pa akong pera sa bangko. Pwede ba, Lord, i-multiply mo ito? Di ba? Kasi minsan, Lord, wala na kaming ganito, wala nang ganyan. I mean, siguro, si Lord hindi tinutugon yung mga prayer natin. Kasi bakit? Nakatingin tayo sa wala. Para bang pagdating kasi ng ganon, pag kasi gano'n yung prayer natin, para ang dating siguro kay Lord, ay wala siyang binigay sa iyo. Tama ba? What if, Lord, I have a little strength, I have a little knowledge, I have a little something in my life. Lord, can you please multiply this? Di ba? Kasi yung babae eh. May problema siya. Wala siyang pambayad. Sabi ni Elijah, ni Eliseo, ano ang meron ka? Kasi sinabi niya, yung mantika, yung oil. And probably that's the olive oil. Yung olive oil, napakahalaga sa kanila yun. Kasi bakit? Yun yung kanilang pinanluluto para sila yung makakain. Kung baga sa mga Pilipino, anong meron ka? 2 kilong bigas na lang po ang meron sa bahay. Parang ganun ba, di ba? O kumuha ka ng sako na sa kapitbahay mo. Yung mga kaban-kaban na sako. At yung 2 kilo na yun, simulan mo ngayon na ibuhos sa mga sako na yan. Parang ganun yung kwento. Ano nangyari? Yung kaban-kaban na kinuha nila, napuno. 2 kilo lang. O ngayon, yung mga kaban-kaban na napuno-puno ng bigas, ibenta mo ngayon para makabayad ka ng utang mo. At yung maiiwan, ang mga kay Lord, no? Hindi lang nababayaran yung utang mo, eksakto, kundi may bonus pa. Meron pang matitira.
para sa'yo. Yan si Lord eh. So hindi lang eksakto ang bayad ng Panginoon, susobrahan niya pa para sa'yo. So ano po yung nangyari sa istorya? Ginather nila ng maraming bote ng empty jars. At sabi doon ng Bible, nung puno na ang mga bote, when the bottle are full, ano po nangyari sa oil? Huminto na sa pagkakata. Ano ibig sabihin yung mga kapatid? When God command us to gather, damihan na natin ang pag-gather na. Lawakan na natin. Kasi bakit? God has the unlimited blessing sa buhay. E paano kung isang sako na yung kinuha mo? Isang bote lang. Sabihin, yun lang yung pwede, yun lang ba yung kayahan mo? Kaya dito, tignan natin, ano ba yung magandang story, kwento, o aral na binibigay ng kwentong ito na kung saan nagpakita ng himala ang Panginoon sa buhay ng isang babaeng balo na ito. So let us start with the letter O. Letter O stand, offer what you have. Ngayon, no? Mga kapatid, itong balo na ito, nasasadla siya sa matinding sitwasyon. Isang sitwasyon na hindi niya kayang gawan ng paraan. Physically. Isang sitwasyon na kung saan wala na siyang pwedeng gawin. And the last na ginawa niya is to ask a question to a man of God. Kaya minsan pag may mga problema mga kapatid, sana tamang mga tao naman ninyo para hindi kayo napapahamak. Ang sabi ng Psalm chapter 1 verse 1, mapalat ang mga taong hindi lumalakad. Diba? Sa gawa ng kamalian. Sabi o nakikinig sa mga payo ng masama. Problema minsan, pag may problema tayo, kung saan-saan tayo humihingi ng payo. Kaya minsan lalo na papahamak yung buhay natin. Sana tamang tao, maganda sa babaeng paano ito, tama yung taong pinagtanungan niya. Ano yung sabi sa verse 2? Ano yung sabi sa verse 2? Basahin po natin. Sabi doon, ano ang matutulong ko sa iyo? Sabi ni Eliseo sa babae. Then, ano ba ang meron ka sa bahay mo? Yan. Ano ba ang meron ka sa bahay mo? Hindi sinabi ni Eliseo na, ano ba yung mga wala sa iyo? Ano ba yung mga wala ka pa at ibigay ko sa iyo? No. Ano ba ang meron ka? What is the greatest thing that you have in your life right now? Sagot ng babae, meron na po kaming isang bote na langis. So dito sa kwento, makita natin na talagang urgent yung pagbabayad ng babae sa utang ng kanyang asawang namatay. And minsan, no, ang nakakalungkot, pag namatay ang asawa at may utang, sinisingil yung pamilya. Sa Pilipinas, meron ba kayong ganyang batas? Parang wala yata, di ba? Pag namatay na yung bayad na yan, di ba? So, hindi transferable yung yung utang. Diba? Maganda ang batas ng Pilipinas. Di ba? Okay? Pero pag housing yung inutang, kailangan bayaran, di ba? Pero pag pera, inutang, clear na. Di ba? Clear na. At least, aware tayo. Pero dito po sa ating kwento, mukhang hindi na ganun ang nangyari. Mukhang yung utang, ipagpapatuloy ng mga kaanak na buhay pa. At ang matindi niya, itong mga kaanak na ito ay wala na silang kakayahan na magbayad. So, hindi lang ni Eliseo na kung ano ang wala sa balo, kundi ano ang meron siya. At ano po yung sagot? Isang maliit na banga ng langis, parang wala, pero yun ang ginamit ng Panginoon. Para bang, this is small, parang kumbaga yung babae, maliit na lang yung langis namin. Ano ibig sabihin niya mga kapatid? Minsan, kung ano yung mga bagay na minsan minamaliit natin na parang konti lang naman yan.
Hindi tayo alam, hindi tayo alam. Doon pala yung sa nagsisimula ang Diyos. Alam niyo yung mga small decision na pag-attend nyo every Sunday, small decision. Hindi nyo alam yung mga ganong small decision ninyo minsan. Dati alam baka dyan nagsisimula ang breakthrough nyo sa Panginoon. Breakthrough ng pagpapala, breakthrough ng kasiyahan, breakthrough ng solusyon sa lahat ng problema. Pero maraming mga tao, big deal sa kanila ang pag-attend every Sunday. Small decision lang. Kaya sabi ng balot, maliit lang, meron kami maliit lang na oil. Pero hindi alam ng babae, yung oil na yon, diyan magsisimula ang kasagutan ng kanyang napakalaking problema. Sabihin mga kapatid, kadalasan sa ating buhay, ang solusyon ng napakalaking problema natin ay nasa mga maliit na bagay. Amen? Ano ibig sabihin? Pahalagahan natin ang mga bagay na muntik sa paningin natin, pagbigay naman niya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Minsan nakatingin lang tayo sa mga malalaking mga sitwasyon. Pero yung mga munting tubig na iniinom natin minsan, we fail to Lord, salamat po sa tubig na to. Salamat sa pagising sa umaga, salamat sa kape, no? Sa tsaa, sa pandesal, di ba? Sa nagbigay ng ulam, sa misasyaro kumamaya. Salamat Lord. Di ba? Minsan para bang it become abnormal sa atin yung mga bagay na yan. We fail to thank the Lord. And in this story, nakita natin, ang Diyos, nagsimula siyang kumilos sa maliit na bagay. Kaya simula sa mga oras ito, mga kapatid, huwag mong maliitin yung mga small things sa buhay mo. Kasi bakit? Nandiyan ang kamay ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, offer what you have means. Stop despising the small things God already placed in your hands. Ako po na-review ako sa mga bagay na to. Kasi ako po yung tao minsan na parang kailangan magsimula ng okay na. Meron po ganyan mentality before. Kailangan maging tama na, maging set up na. Hindi, mali pala. Kasi pero kailangan pala magsimula lagi sa mali. In a small step. It's an act of faith. Di ba sabi nga, 1,000 steps start with single step. Gusto mo na pumunta ng success sa taas, problema, ayaw mo nang humakbang ng isa. Ayaw mo mag-exert ng effort, ayaw mo lang magbigay ng panahon, paano ka uusad pag ganyan ang mentalidad. Kumbaga, di ba, ang dami mo nang sinimulan, ni isa wala kang natapos. Ang dami mo nang pinuntahan, pero ni isa, wala kang narating. Kasi nga, puro ka umpisa. Ang tawag dyan, intro. Intro voice. Puro ka intro. Nung ba ako nagigitara, marami kami ganun na ganyan, puro intro. Pero hanggang intro lang. Wala, hindi ka ituloy. Sa buhay natin, yan ang dapat ipag-isipan. Once you step on faith, tuloy-tuloy mo na sa Panginoon. Yes, maliit yan na hakbang. Yes, maybe hindi pa natutugunan yung pangangailangan mo, pero ituloy-tuloy mo lang. Kasi pinapahalaga ng Diyos yung mga munting bagay sa buhay natin. Ano yung kadalasan minsan narinig sa ating mga kapwa Pilipino, Lord, kung marami na akong pera, nako, papagawa ako ng simbahan. Kung meron lang akong time sana, nagawa ko itong mga bagay nito. Kung ako sana ay mas mahusay pang tao, ang dami ko sana nagawa. No! Hindi. Tinatanong ng Panginoon kung ano ang meron ka na. Ang tinanong ng Panginoon, ano ba ang meron pa ngayon? What do you have right now? Because in the small things, God can multiply. Kailan nagsimula na dumami ang oil? No? Sinimulan na inubos. God multiply what is poured out, not what is stored. Alala ko yung lola ko noon, mahilig siya magtago ng mga gamit. Magandang pinggan,
No? Mga corned beef na galing sa ibang bansa, di ba? Tapos papakain ka sa mga bisita. Yung takot-takot pang tikman, tapos ikikita mo naman pag may bisita, bubuksan nila. Di ba? Ganyan yung mga ating mga lola, ewan ko na pa yung mga lola nyo noon, kung generous. Ganyan yung mga lola ko noon. May damit ako nung nabagong-bago, isusuot ko lang yun. Kung may okasyon. Ang problema, naunahan na ako ng dagang maliliit. Yung mga dagang maliliit, may punta sa kilig-kilig. God multiplies what is poured out, not what is stored. Nang mag-multiply na yung oil, dahil yun ay umpisa na ibinuhos ng balong babae. Ibig sabihin, mas mag-multiply ang isang bagay kung nire-release mo ito, especially sa Panginoon. Amen po ba? Minsan, akala natin, sure win na to. I will keep it this one. No. Remember, the parable of the talent, yung isa, dalawa, may 5. Di ba? Ano yung kaisipan ng isa? Tapos sila binigyan ng ng talento eh. Ano yung usa, sabi niya ganyan, ibaon ko sa lupa para sigurado. Walang magnanakaw. Yung dalawa naman, pinang-negosyo na multiply. Nung bumalik yung master, sabi ng master, isa kang tamad na alipin. Yung wala inisip na dapat multiply. Sabi, when God gave us something, God is expecting us to multiply those things. Amen po ba? Baka minsan ito yung kailangan din pag-isipan sa buhay natin. Kaya hindi tayo minsan makalis-alis sa mga sitwasyon na parang lagi tayong gipit, lagi tayong kulang, lagi tayong balisa, lagi tayong nag-aalala. Baka sometimes, God wants to multiply what has been given you. Sa small things, sa problema lang, nakatingin ka sa mga malalaking mga sitwasyon at event. You lose focus on the small things. At ang Diyos nagtanim ng mangga kung nag-isimula po sa buto. Amen. At lumalaki siya. At tumadami siya. So mga boys, mga orseto, ano pong ibig sabihin? O ano po yung nire-represent ng oil sa buhay mo, sa mga Pinos? What is oil right now representing to you? Noong panahon ng babae, literal po na oil yan. Talagang yun talaga yung ginamit. But now, what is now your oil? Until now, it is stored in you. Parang ayaw mo siyang ibigos. Maybe, yung oil nila ay time. Para bang minsan yung time mo, August yung 24 oras mo, hindi ka man nagbigay ng panahon o nag-go sa panahon na kuusapin ang Panginoon. Hindi ka man nagbigay ng panahon na magbasa at ibuhos mo lang yung focus ba? 5 minutes focus. Genesis chapter 1 verse 1. Tapos kumakahingi ka sa Panginoon minsan. Kumakahingi tayo minsan sa Lord. Para ba ang lalaki ng demand natin? At bakit hindi agad ibigay ni Lord? Nagtatampo pa tayo. Ang tanong ni Lord, hey, your oil, ibinuso ba sa akin? I want to multiply your life. I want to bless you more. Ang problema, naka-stored lang kasi. Kailangan ang saradong baso o ang saradong lalagyan na hindi binubuhos, kailanman ay hindi i-multiply ng Panginoon niya. Mga kapatid, baka din mo na ngayon i-pour out yan. Maybe your time, your days, your talent, your resources. Baka minsan, napansin nyo ba? Kompleto naman kayo. Meron naman kayong kinikita. Meron naman kayong trabaho. Meron naman kayo naiipon. Ba't parang ang buhay? I feel empty. Antis pa rin ako. Parang ba't ganun? Balisa ako. Samantala, kasi sweldo ko lang naman. Diba? Nabili ko na yung gusto kong sapatos. Nabili ko na yung gusto kong cellphone. Diba? Unti-unti ko naman nang naiipon yung gusto kong pera. Bakit until now, nag-aalala pa rin ako? Baka there's something wrong.
maybe you need to pour out something to the Lord. Amen ba? May kailangan kang ibuhos sa Diyos. Hindi ko alam yan kung ano sa inyo, kung ano yung condition nyo, maybe yan ay talento of the Lord, the resources, portion of your resources, to give glory and support the ministry of the Lord. Baka yan ay oras mo sa araw-araw para bigyan pansin ang kalooban ng Panginoon. And when you start pouring your heart, your life, your time, your resources to the Lord, the good thing about this, God also will fill your emptiness. Amen po ba? Tara nyo na ba? Nag-pray ka lang? Nagbasa ka ng Bible? Kumating ka ng Bible study? Doon mo naramdaman yung kapayapaan? Doon mo naramdaman minsan yung satisfaction? Doon mo naramdaman minsan na parang, Lord, grabe! Ito yung matagal ko nang hinahanap. Start now to open your life to the Lord. Amen? Maybe matagal ka na sa paglilingkod, matagal ka na sa pananampalatayang Kristyano, pero until now, sarado ka pa rin. May takip ka pa rin. So the idea is, God fills empty vessels, not the closed one. Binubulo ng Diyos ang mga garapon na empty, hindi yung mga sarado. Baka you ask the Lord, Lord, fill me. Ang tanong naman, sarado ka naman sa pagsunod eh. Sarado ka sa mga koreksyon, sa mga paalala. Paano ka pupunuin ni Lord? Ina-assign kang mag-lead ng cell group, ang daya mong reklamo, ang daya mong... Paano ka pupunuin? Eh kung doon na yung sweet spot mo na gustong maranasan ng Panginoon. So mga kapatid, what do you have right now? Offer what you have. God fills empty vessels, not the closed one. Pangalawa po, yung eye. Increase comes in obedience. Multiplication comes in obedience. Ibig sabihin, ang blessing talaga ay nakasekreto na sa pagsunod po talaga. Amen ba? Ang sekreto ng paglago ng buhay ng isang Kristiyano ay nakabatay sa kanyang pagsunod sa Diyos. Sabi doon sa verse 3, humiram ka ng mga sisidlan and may bilin. Huwag yung kakaunti. Ibig sabihin, gather as many as you can. Ano pong ginawa ng babaeng malo? Ginawa niya ito. He go to the neighbors. Edi sinama niya dalawa niyang anak. Mga anak, aliga. Manghiram tayo ng mga botelyang walang laman sa mga kapitbahay. Do you think, madali ba ipahiram yan noong panahon ngayon? Teka, bakit yung hihiramin yan? Yun nga yung, ginagamit namin sa pangkain namin. Bakit yung hihiramin? Do you think? Ganun ba kadali yun? Necessity yun Noong panahon nila So lumalabas dito, itong babae, sa kanyang pagsunod, maybe, napagsabihan siya, bakit yung hihiramin sa amin? Wala ka ba sa'yo? Yung maalis din, may mga taong ganyan, noong panahon na yun. Sa ngayon nga, meron di ba? Noong pa kaya, di ba? Bakit ka nangihiram? Meron ka naman. Pero yung kasi yung, utos gather empty jars as many as you can. Maybe ang babae until now, Lord, wala na nga kami Wala pa rin ba yung papakuha mo sa akin? You see the Lord, wala na kami maibayad Yung tao, kukunin mga anak, tapos sabihin ng tao ito, sabihin ng manok ito, yung wala pa kukunin ko, dapat yung meron na. Obedience often requires movement before multiplication.
Do you want to be multiplied? Blessing in your life? Triple, quadruple, 10 times? Gusto niyo ba yun? Na kayo ay tinatarget ng pagpapala? Simulan mo ang pagsunod sa Diyos. Simulan mo sumunod sa Diyos. Minsan itong utos ni Elijah, ni Eliseo, parang walang logic. Tama? Walang-wala ka na nga, pakukuhanin ka pa ng wala. Ano ka pala mo siya? Wala. Di ba? In a sense of in a human, sabi natin, logical aspeto ng buhay, wala na nga, pinakuha pa ng wala. Ano nga pala niya? Hindi wala. Pero you know what? God's blessing is always unconventional. Ano ba? Huwag nating limitahan ng Diyos pagdating sa pagbibigay ng pagpapala. Kaya ang mahalaga dito, yung pagsunod. Kasi minsan tayo, susunod tayo pag sigurado, hindi pagsunod yun. Yung babae, balo, sumunod siya, kahit maybe hindi niya naiintindihan yung pinapagawa sa kanya. Ang tawag dyan, trust and obedience. Hindi lang siya sumunod, nagtiwala pa siya sa sinabi sa kanya. Magkaiba yun eh. Yung mga sumunod nga, kaso nga lang, totoo ba ito? Parang wala naman nangyayari. Totoo ba ito? Parang reklamo ng reklamo. Sumunod nga, kaso nga lang, ang daming dagdag. Di ba? Ang daming kwento, ang daming sinasabi. Hindi, sumunod dapat, Lord, I will trust you. I will obey and I will trust you. Pero look at the story. Ano po nangyari? Nung simula ng isalin. Of course, no? Baga senaryo muna tayo. Kinuha ng babae yung oil niya ng tita. Isa na lang. Maybe, lagyan din ng konting kwento. Lord, last na to. Diba? Bukas, maybe, nagugutom na kami. You know, fasting na to. Forever, Lord. Kasi ito na last na. Pero dahil sinabi mo, I will open it. And sinabi mo, bubuhos ko sa mga walang laman. Maybe babae, habang nagbubuhos yan, tataka siya, ba't tuloy-tuloy? O anak, isa pa. Nakalima na sila. O anak, isa pa. Nakasampu na, naka-20. Maybe 50. O anak, meron mo ba? Nay, wala na po. 50 lang kasi yung nakain natin eh. Pagtingin niya, ay, wala na yung langis. Obedience sometimes push us into it out of comfort zone to make us feel a little awkward. But that's often where God plants a seed for the real growth and blessing. Yung mga hirapan ng mga bote ng panahon na yun, mga kapatid, medyo nakakahiya yun. Kasi lahat din naman ikaw may pangangailangan. Lahat sila may pangangailangan doon. Ibig sabihin, yung babae, meron siyang puso rin na mapagkumbaba. Meron siyang puso talaga na ginawa niya lahat ng paraan. Nakiusap, maybe, iba napagsabihan siya, maybe iba tinuya siya, pero wala yan. Tiniis siya ng babae palo para magawa ang utos ng Panginoon. Minsan tayo tingnan yun. God put us in a situation in obedience na parang naman ba't gano'n? Eh, dami namang mga reklamo, dami sinasabi sa akin, sumusunod naman ako sa'yo. Yung parang tinilas na nila talaga yung kabuuan ng puso mo kung bukal ka bang sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Lord, kung kailan ako yung mga arthritis, doon mo ako pinag-evangelize, tignan natin. Diba? Pag Lord, kung kailan walang-wala ako, doon mo ako pinag-phenotypes. Minsan si Lord, may mga awkward moment tayo. Pag gano'n kung kailan, ayaw ko yung tao, parang yun siya sa mga, pag-pray po, sabi ko. Come on. Awkward moment yun. Pero you know what? Minsan, diyan dumadaan ang pagpapala ng Panginoon o diyan nagsisimula ang blessing ng Panginoon. Ano yung bilin ni Eliseo sa babae? Do not gather a few. Obedience here was not minimal. It was expansive dapat. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kumbaga, susunod ka na rin lang sa Diyos.
itodo mo na. Amen ba? Naniniwala ka na rin sa Diyos na pagpapalain ka, bakit hindi mo pa itodo ang pagsunod sa Kanya? Bakit yung mga time nagreklamo ka pa rin? Bakit yung mga time nag-i-share ka pa rin? Alam mo naman, ang Diyos ay mabuti. Alam mo naman, ang Diyos ang nagpapala. Alam mo naman na ang Diyos ang nagbibigay ng proteksyon. Ang Diyos ay nasa Kanya lang. Bakit minsan, nag-aalala ka bang sumunod sa Diyos? Sumusunod ka na rin lang, mga kapatid, itodo mo na. Ano nga kung di sumunod yung mga iba? Ano nga kung di na ginagawa yan? Ikaw, diretso lang. Focus your step on the Lord. Ito yung ginawa ng babae. Focus yan sa pinagawa sa kanya ng Panginoon. Gusto ko sa akin. Let's read. 1, 2, 3, go. The level of your obedience often determines the capacity of your obedience. Kaya huwag kang mainggit kung meron isang tao pinagpapala kayo sa iyo. Baka yung tao na yun, yung hakbang niya, 5 beses sa hakbang mo. Sa pagsunod sa Diyos. It means we are the one who create our increase. Amen ba? Nasa atin ang pag-increase ng buhay natin. Because the level of your obedience often determines the capacity of your increase. Kaya sabi ni Elijah, ni Eliseo doon sa babae, damihan mo. Kung pwede kang pumunta sa ibang barangay para makakalap ng mga bote, gawin mo! Hindi lang sa ibang barangay, sa ibang, munisipyo, gawin mo! Ano nga kung maglaad ka ng milya-milya, gawin mo! Kasi bakit? Ang pagpapahal ng Panginoon, ano man ihanda mo na empty, pupunuin at pupunuin niya ng Diyos. Yes. Paano yung babae kung isa lang yung kinuha? Nakabayad ba siya ng utang? Kasi yun lang yung level ng obedience niya eh. Today mga kapatid, kumusta ang buhay natin as a Christian? Pagkakang tayo minsan, ba't doon, paulit-ulit yung problema ko, paulit-ulit yung naranasan ko, yung emptiness, yung parang wonder, parang wala kasiguraduhan. Tanong ko sa iyo, gaano ka sumusunod sa salita ng Diyos? Maybe every Sunday you are here, pero ang tanong, gaano ka ba talaga sumusunod sa kanyang kalooban? Because your increase is determined in the capacity of your obedience to the Lord. Hallelujah. Ano sabi ng Bible? Nung wala nang pupunuin na mga jar, the Bible said, pumin-puno rin ang patako ng nais. Gusto niyo ba magtuloy-tuloy ang blessing sa inyong buhay? Continue to be empty in the Lord. Amen. Continue to be empty in the front of God. Problema minsan, pag-isip mo ng umaga, puno na agad ng alalahanin ng isip. Paano pa pupunuin ni Lord? Diba? Eh, umaga pa lang, full storage na. Diba? Iisipin mo pa lang yung gagawin mo sa buong maghapon, stress ka na. Paano makaka-penetrate si Lord sa buhay mo kung doon pa lang punong-puno ng alahanin? Empty your mind, empty your heart, and allow the Lord to fill you His blessing, His love, His presence, and His peace. And keep empty in the eyes of the Lord. So ang lawak ng ating pagsunod ay gayon din ang lawak ng provisyon na mararanasan mo sa iyong buhay. The longer you obey the Lord, the longer your provision in the Lord. Amen po ba? Kaya sa mga oras na to, lakihan mo na ang hakbang mo sa pagsunod mo sa Diyos. Hallelujah!
Amen? At kailanman, walang taong nalugi na sumunod sa Diyos. Tandaan natin yan. Remember that. And the last is, the letter L is, luck ends when you let God feed. Nang napuno na ang sidlan, ano nangyari? Ito na rin. Ang kahulugan ay, ang kakulangan ay lalo tumitindi, mga kapatid, pag tayo ay nakafocus sa mga bagay na wala at kulang sa atin. Tama ba? Kulang ako sa hali. Wala naman magagawa ro, talagang, yun talaga yung genes eh. Di ba? Hindi ako maputi. Huwag ka na kuminom ng gluta kasi babalik din naman yan. Pag hindi tumo, you know what? Na-stress tayo sa bagay na mga wala sa atin. Mga kapatid, tayo lahat ng mga Pilipino, ang dami din mga kina-stressan na wala sa atin. Hindi natin marunong ipagpasalamat kung ano yung meron tayo. Ayun mo ba? Kaya feeling natin lagi empty. Kulang ang kakayahan, kulang sa karunungan, kulang sa extra na pera, kulang sa abilidad. Ito lang kasi narating ko sa buhay, kulang ako sa... If you focus on those kulang-kulang, at the end of the day, ano mangyari sa'yo? O, alam niyo sagot eh. Alam niyo yung sagot, di ba? Pero bakit madalas? Nakafocus tayo sa wala. Hindi natin pagyamanin kung ano ang meron. Remember, God cannot multiply nothing. He can multiply what you have. Kaya huwag mong maliitin kung ano ang meron ka ngayon. Kasi bakit? Bigay yan ng Diyos. Amen ba? At pag yan ay pinagpasalamat mo at ibinigay mo sa Diyos, kagaya ng nangyari sa palong ito, i-multiply niya at i-increase niya ang buhay natin. Kaya nga, love is not permanent when we learn to surrender in the Lord. Kaya naman mo pinanganak ka kulang sa height. Diba? Walang malaki nakakapuwing. Diba? Eh ano ngayon kung pinanganak kang medyo may kaitiman? At least ba nagtago sa dilim? Walang ano sa'yo. Huwag ka lang hingiti. Yun ba yun? Sometimes, we are very intimidated to what, kung ano yung nasa atin, compare sa iba. Kaya maraming mga tao, di makapagod sa buhay kasi bakit compare, lahat na lang kinumpara. At dahil dyan, mas lalong lumalaki ang pagkukulang niya sa buhay. Kahit till now, hindi siya makamukul sa buhay. Hindi siya makaalis-alis kasi bakit? Always compare sa mga wala at siya ay lagi nakatingin sa mayroon ng iba. Nangyari, at the end of the day, pulong-pulong siya ngayon alalahanin sa buhay. Kadalasan ang problema ay hindi ang walang-wala ka, kundi dahil sa sarado ka. Kaya naman, ang saradong bote, uusa man ang isang drum na langis yan, ay hindi mapupuno. Sarado ka eh. Kasi ba nakapokus sa mga bagay na wala sa'yo? You are close! Ang sabi ni Lord, open up. Ako ang gumawa sa'yo, hindi pwede ako magkamali. You have the purpose, you have the meaning, may contribution ka sa mundong ibabaw na ito. Kaya yung mga wala sa Panginoon, physically, especially sa Pasang Korea, di ba, uso-uso ito yung mga rito-rito, eh kung afford mo naman magparito, okay, why not? Di ba? Pero kung ikaw naman ay sumusunod sa Panginoon,
Magparito ka naman ilang beses, hindi ka pwede i-increase niya. Amen ba? Pero pag sumunod ka sa Panginoon, He will increase your obedience to Him. Lack is not permanent when we learn to surrender. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi napupuno kung sarado ang buhay niya. Saan? Sa pagsunod. Sa pagsisiyasat ng salita ng Panginoon, sa pagtitiwala sa Diyos, sa pagtutuwid ng kanyang salita. Sarado sa nais ng Panginoon. Hindi ka pwedeng mapuno if you are close in the sight of God. Ang katapat ng wala ay wala. Ang pagbubukas mo ng buhay sa Diyos at hayaan mong punuin ka ng Diyos hanggang sa mag-umapaw ka ng kanyang biyaya. Yes, walang-wala ka once you open up your life to the Lord. God will fill you. Maybe not today, maybe not tomorrow, not next month. Wait until full. Amen? Kaya ang nakaraan, di ba? Wait patiently upon the Lord. Huwag tayong atat. Amen ba? Ang lahat ng bagay ay may timing ang Diyos. Kaya sabi ni Lord sa Ecclesiastes, everything God's perfect in His time. Ang lahat ng bagay ay perpekto sa panahon ng Panginoon. So, hintayin natin. Panapanahon lang yan. Amen? Wait your time in the Lord. Ang katapat ng wala ay wala, pero ang katapat ng empty ay open. Ang tanong, ano yung mga hadlang? Bakit maraming tao, even Christian, ay sarado pa rin until now ang buhay sa Diyos? Naniwala ba kayo na araw-araw binubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala? Do you agree with that? Amen. Pero ba't maraming parang minsan walang pagpapala? Nagpupuri ang kaso nga lang, hindi na alam pa. Yung malam ko na iniisip, di ba? Mamay, hindi po. Baka sarado ang buhay natin. So ano ngayon yung mga takip sa ating buhay? Bakit pag ang Diyos nag-buhos ng blessing, hindi ka napupuno? Marahil naranasan mo lang, pero hindi napupuno. So, ibig sabihin, may takip. Ano yung mga takip na yun sa ating buhay? Ito, number 1, pagdududa. Until now, duda ka pa rin sa kakayahan ng Diyos sa buhay mo. Kaya pag nagduda ka, yung pagsunod mo ay mahina. Di ba sabi kanina, the increase of your obedience is the capacity of your the capacity of your obedience depends on your increase. Kaya kung gigiwang-giwang ang pagsunod mo sa Lord, ano rin yung blessing? Gigiwang-giwang. Yeah? At dahil gigiwang-giwang blessing, ano yung buhay mo? Gigiwang-giwang din, di ba? So, dumiragat yan. So, ano yung mga takip? Bakit nila maraming mga tao, hindi siya napupuno ng biyaya ng Panginoon? Una, pagdududa. Paano maalis ang magduda, Pastor? Ano siya sabi ng Bible? In Romans chapter 10, verse 17. Ano sabi ng Bible? Faith comes from hearing. Hearing the word of God. Meron ba pagdududa sa pananampalataya? Wala. Pero sa nagsisimula ng pananampalataya, sa pakikinig ng salita. Para maalis ang pagdududa, manatili tayo at makinig, mag-aral ng salita ng Panginoon. Pangalawa, pride. Feeling mo, kaya mo ang buhay mo na wala sa Lord. Feeling mo, marunong ka ng dumiskarte, kaya mo na ang lahat ng bagay. Pride yan. Pag ang pride ay umiral, ayaw mo na magpaturo, ayaw mo na makinig, kasi bakit ikaw na ang magaling. That's pride. Takip yan. Para hindi ko mapupusan ang pagpapala ng Panginoon. Hindi mo masalong. Ano pa? Pagpapabaya.
Alam mo naman na mahalaga ang prayer. Pero wala, gaano kadalas nag-pray? Kahapon, powerful ang prayer namin. Ano yung bakit? Kaya nilalagay yung mga mic dito. No? Kasi para pag ang dami kong mic, di ba? Kahapon, powerful yung prayer na. Kasi bakit? Trinity ang nag-pray. Ako, si A, at si Ate B. Di ba? Sabi ko, powerful to. Trinity. Ako din. Ano yung mga takip na yan? Pagpapabaya. Mabuti ka naman tao eh. Tama naman ang puso mo. Kaso nga lang, marami kang kapabayaan. Sa English, negligence. Of course, ano pa? Stubbornness. Stubborn. Masyado kang matigas. Ayaw mong ayaw mong sumunod. Pero pinasabihan ka. Gusto mo, ikaw yung tama. Masyado kang ano ngayon. May pagkaganyan po ako dati. Pag kung ano yung gusto kong gawin, gagawin ko talaga. Pag kung yung hindi ka pa, gagawin ko talaga. Kaya sabi ko, Lord, wala pa lang kwenta yun, di ba? Total, meron akong ganong uri ng desisyon. Ay, ibabaling ko na sa pagsunod sa'yo. Na once na ako yung sumunod sa'yo, paninindigan ko. Di ba? Naging yung negatibo, naging positibo. Dapat doon tayo maging stubborn sa pagsunod sa Panginoon. Wala kang pakialam kung ano yung sinasabi sa'yo. Wala kang pakialam sa inyo. I will obey the Lord. Whatever you feed me, I will swallow, and whatever you lead me, I will follow. Pag ganyan, ano pa? Di laging naka-angkla ang buhay sa nakaraan. Kasi pinalay ka ng ganito. Kasi ito nangyari sa akin. Kasi yung ganyan, yung ganito. Matik ang buhay natin lumilipas. Past is past. Amen ba? Mga tayong kumawala sa nakaraan. Takip yan. Binuho sa kanilo ng drum-drum ko pala ang problema. Mas takip ka. Kaya hindi ka natin. It's time for you to let go what's happening in the past. Ano pa? Mga pahirang puri. Mga tao panisi. Ay magpaturo. Ang teachable heart. Yung mga mainggitin. Ayan. Yung mga greediness. Mga galit, yan yung mga takip sa ating buhay. Binuhusan ka na dyan ng pagpapala. Problema, may takip ka, hindi ka nagpupuno. Because of those takip na meron sa buhay. It's time for you to be open up. Konti lang, may sama ka ng loob. Open up to the Lord. I want to become more vulnerable in you. Sino ba ang hindi nagkamali sa harapan ng Diyos? Lahat naman tayo eh. Bakit tayo minsan alang-ala sa mga iisipin at sabihin ng tao sa atin? Na para bang sila ang nagpapala sa atin. Tama? Eh ano ngayon? Kung malaman nyo na ganito, eh ano ngayon? Come on! Let's show to the Lord. Magbukas tayo sa Panginoon. Listen to this. Kapag ikaw ay empty ngayon, pero open ka kay Lord, at bukas na bukas ka naman kay Lord, you are a candidate for God's miracle and fullness in your life. Amen? Amen. Empty ka ngayon, pero bukas ka naman kay Lord, you are a candidate of God's miracle and blessing. Kung empty ka, pero bukas ka, ikaw ang target ng himala ng Panginoon. Open up now your heart to the Lord once again. Itinatawag ng Panginoon na magbukas sa pagsunod, sumunod ka na. Buksan mo na ang buhay mo sa pagsunod sa Diyos. Kung tinatawag ng Panginoon, para ikaw naman ay magbukas sa Kanyang salita, magbigay ka ng oras, buksan mo na ang buhay mo sa mga bagay na yan. Start now to open
the door in your life in order the blessing of God to come in. Amen po ba? So ano ngayon ang simbolo ng langis sa buhay mo? What now the symbol of oil now in your life? Maybe, ito yung kakayahan, oras, palataya, resources, o kasunod sa Panginoon. Ang tanong, handa bang ibuhos ang mga bagay o ang mga langis na yan na tinatago mo ng matagal na panahon? Pour out the oil in the Lord and let the Lord multiply that oil in you. Kapatid, ito na siguro magiging breakthrough mo is 2026. Open up your heart to the Lord. No station. Buksan mo ang buhay mo sa Diyos and let the Lord multiply what you pour it out. Amen? Kahit wala tayo tumayo at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, at ipagpala ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. Let's worship the Lord at pwede nating awitin yung Diyos ka sa amin. Meron ba yan? Kanyang ating mga let's sing this song. And as you open your heart to the Lord, Lord, sabihin mo, ever since Panginoon, ito naman talaga yung Diyos ng ating buhay.